Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, morning at mabuhay na muli tayong lahat mga kababayang Pilipino sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon. Tayo magkitang-kita muli ngayon. Good morning sa iyo dyan, Nina. Time check muna po tayo bago tayo magbalitaan sa umagang ito. It's now 4:33 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, welcome back James. Na-miss ka namin. Good morning sa lahat ng ating taga-subaybay. Happy Australia Day! Happy Australia Day sa inyo dyan, Nina. Ngayon ay araw ng Biyernes, January 26, 2024. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. At mula sa Victoria, Australia, ako naman, si Nina Bascon. Mag-aatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Storm Jocelyn nagdala sa UK ng malakas na hangin. Australia naghahanda na para sa Cyclone Kirrily. Extra duty para sa mga guro sa Thailand ipinahihinto na. Trans Mountain Pipeline Expansion magsisimula na ang operasyon sa Abril. Australian taxpayers makakaasa ng tax cut mula sa July 1, 2024 ayon kay Prime Minister Albanese. Isang Pinoy sa Canada kinilala dahil sa kanyang kontribusyon sa komunidad. Una sa ating mga umatikabong balita. Hinampas ng Storm Jocelyn ng malakas na hangin, UK, sa gitna ng ulat na may taong nahulog sa dagat habang ang Australia ay haharap sa Cyclone Kirrily na mabubuo bilang Category 2. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez live! Magandang araw sa iyo, Abby. Kamusta na ba ang iniwan ng Storm Jocelyn? Magandang araw din sa iyo, James. Nagdulot ng maraming pagkawasak ang Storm Jocelyn sa UK, kabilang na ang malaking rescue operation matapos lumabas ang report ay isang taong nahulog sa rumaragasang dagat at malawakang kaguluhan sa paglalakbay. Maraming lokasyon ang ganap na itinigil ang pampublikong transportasyon dahil sa tindi ng bagyo, katulad ng mga tren na walang tumakbo patungong hilaga ng Preston at sinabihan ng mga driver na iwasan ng mga kalsada at huwag pumarada malapit sa mga puno dahil sa panganib na matumba ito mula sa malakas na hangin. Nawalan ng kuryente ang halos 2,500 na mga tahanan sa Scotland matapos hampasin ng malakas na hangin magdamag at naibalik lamang ang kuryente sa nasa 2,200 properties noong Miyerkules ng umaga. Naghanda naman ang Australians sa pagbagsak ng Tropical Cyclone Kirrily sa baybayin ng North Queensland na magdadala ng walang humpas sa pag-ulan, mabangis na bagyo at lakas na hangin na aabot sa 140 km per hour. Inaasahan na ang cyclone ay magiging Category 2 sa loob na ilang oras bago ito tumawid sa baybayin sa pagitan ng Bowen at Ingham noong Huwebes ng gabi at inanunsyo ng Bureau of Meteorology na lalakas pa ito magdamag bago tumungo sa hilaga. Balik sa iyo, James. Yes, Abby, ano ba ang magiging kasama ng isang cyclone kapag ito ay naging Category 2 na? James, kapag ang isang cyclone ay naging Category 2 na, ito ay may dalang destructive winds na maaaring makapagpatumba ng mga puno at signages at makakaapekto ito sa mga pananim at maging sa mga supply ng tubig at kuryente. James? Yon, ingatan nawa ang mga kababayan natin dyan sa Australia. Maraming salamat, Abby Valdez, mula sa Texas, USA, na tinamaan ng Hurricane Viola noong 1967 at nagdulot ng higit sa 140 na twisters. Hindi na pinahihintulutan ng Thai Ministry of Education ang extra duty ng mga guro pagkatapos ng school hours sa Thailand.
Ito ang umatikabong balita ni Rowena Diaz. Matapos ang naging pananakit sa isang guro sa Thailand habang ginagampanan ang kanyang extra duty sa paaralan, nagpasa ng petisyon ang Teachers Association sa Ministry of Education na ipahinto na ang pagbibigay ng extra duty sa mga guro. Ito ay kung saan nagbabantay pa o gumagawa ng iba pang trabaho ang mga guro pagkatapos ng school hours. Bilang tugon, inatasan ng Ministry of Education ang mga paaralan nationwide na ihinto na ang pagbibigay ng extra duty sa mga ito kapag tapos na ang school hour. Ayon kay Education Minister Paul Jen Pernpum Tigtab, dapat voluntaryo na lamang ang pagtatrabaho ng mga guro pagtapos na ang kanilang takdang pagtatrabaho. Aniya, maglalagay ng mga CCTV sa paaralan bilang additional measures para sa kaligtasan ng mga personnel at mga mag-aaral. Makikipag-ugnayan rin sila sa mga kapulisan upang magronda sa school premises. Panawagan naman ni Pernpun sa mga voluntaryong guro o mga nag-o-overtime sa trabaho na maging maingat laban sa mga masasamang loob. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan na muli ng US Federal Aviation Administration o FAA nitong Miyerkules ang pagbabalik himpapawid ng Boeing 737 MAX 9 na eroplano. Ito ay matapos patigilin ang flights nito noong January 6 dahil sa mid-air emergency ng Alaska Airlines jet. Ito ang umatikabong balita ni Christy Rosacia. Inaprubahan ng US Federal Aviation Administration o FAA ang inspection at maintenance process ng Boeing 737 MAX 9, ngunit hindi pumayag ang ahensya na pabilisin ang produksyon ng MAX airplanes. Ayon kay FAA Administrator Mike Whitaker, sapat na ang ginawang review ng kanilang grupo para ipagpatuloy ang inspection at maintenance phase. Dagdag niya, hindi mo napapayagan ang expansion ng production o pag-aproba sa karagdagang production lines para sa 737 MAX hanggat hindi nare-resolba ang mga quality control issues na kanilang nakita. Pinatigil ang pagpapalipad sa lahat ng Boeing 737 MAX 9 noong January 6 matapos ang mid-air emergency ng Alaska Airlines jets dahil sa blowout ng cabinet panel ng eroplano. Kaya naman iniimbestigahan muna ng FAA ang insidente. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinangako ni Australia Prime Minister Anthony Albanese na makatatanggap ang bawat Australian taxpayer ng tax cut simula sa July 1, 2024. Mas malaking benepisyo ang maaasahan sa ilalim ng tax cut overhaul, partikular ng Middle Australia, kumpara sa orihinal na batas na ipinasa ng nakaraang administrasyon. Ito ang umatikabong balita ni Danny De Lieva. Inihayag ni Australia Prime Minister Anthony Albanese ang mga isusulong na pagbabago sa Stage 3 tax cuts sa bansa na epektibo sa July 1, 2024. Today I announce that from the 1st of July this year, our government will deliver a tax cut for every single Australian taxpayer. All 13.6 million taxpayers. Ayon sa pinuno, malinaw sa kanya ang responsibilidad na gumawa ng tama at hindi madaling pasya. Kailangan ang mas mabuting tax policy upang tugunan ang nararanasang cost of living pressures, partikular na ang low and middle income Australians. For me, our responsibility is clear. This is the right decision, not the easy decision. And just as the health crisis of the pandemic meant the governments had a responsibility to change economic policy through measures such as JobKeeper, the cost of living pressures facing Australians on low and middle incomes demand a better tax policy. A plan that responds to the real challenges that people are facing today. Because when I see the pressure that Australians are under right now,
it's crystal clear to me that every taxpayer needs and deserves a meaningful tax cut. And that is precisely what Australians will get from our government. Nangako ang Prime Minister na bawat taxpayer ay tatanggap ng makabuluhang bawas sa binabayarang buwis. Sa ilalim ng proposal, mananatiling 18,200 Australian dollars ang tax-free threshold. Ang mga may taxable income na nasa pagitan ng 18,201 to 45,000 Australian dollars na dating nagbabayad ng income tax rate na 19% ay magbabayad na lamang ng 16%. Ibig sabihin, lahat ng kumita ng mababa kaysa 45,000 Australian dollars ay makatitipid sa pagbabayad ng buwis. Base sa orihinal na batas na ipinasa noong 2019, walang tax cut ang kabilang sa bracket na ito. Gayun din ang income tax rate sa susunod na taxable income bracket na 45,001 to 135,000 Australian dollars ay bababa. Mula 32.5% ay gagawin itong 30%. Bagamat bumaba, may aasahan pa ring tax cut ang Australians na kumikita ng higit sa 200,000 Australian dollars. Mula 9,000 ay magiging 4,500 Australian dollars na lamang ang tinatayang matitipid nilang buwis sa isang taon. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, mahigit 11 milyong Australian taxpayers ang makikinabang sa tax plan revamp na isusulong ng pamahalaan. Tiniyak ng Treasury Department na walang epekto sa inflation ang bagong tax cut scheme dahil hindi naman nabago ang kabuuang halaga ng benepisyo. Sa halip, ay na-distribute ito sa mas nakararami. Bagamat election promise ng Labor Party na hindi babaguhin ang Stage 3 tax cuts, maraming pangyayari sa national at international situation sa nakalipas na 5 taon ang naging basihan para sa tax plan revamp. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na ang operasyon ng Trans Mountain Corp Pipeline Expansion ngayong darating na Abril. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Jenny Rico live. Magandang araw sa iyo, Jenny. Ano ba ang inaasahan sa operasyon ng pipeline expansion na ito? James, magsisimula na maglagay ng crude oil sa pipeline expansion sa Pebrero, ngunit inaasahan ng startup operations sa Abril at ang full operation bago matapos ang taon, ayon kay Jason Balash, Senior Director ng Trans Mountain. Matatandaan na antala ang construction ng pipeline expansion na ito, sanhi ng issue sa installation ng pipe sa mga bundok sa British Columbia. Sa pamamagitan ng $30 billion na proyektong ito, ay magiging halos triple ang dami ng krudo na madadala mula Alberta hanggang Pacific Coast ng Canada na aabot sa 890,000 barrels per day. Hindi naman magkakaroon ng epekto sa supply ng krudo sa Estados Unidos mula sa Canada, bunsod ng pipeline expansion ayon sa Energy Transfer and Enterprise Products Pipeline Operators. Plano naman ng federal government na ibenta ang Trans Mountain kapag nakumpleto na ang proyektong ito. James? Jenny, ano naman ang magiging benepisyo ng pipeline expansion sa ekonomiya ng Canada as a whole? James, isa sa mga benefits ng pipeline expansion project na ito ay ang maaaring pagtaas ng value ng Canadian oil dahil kalaunan ay magkakaroon na ito ng access sa world market. Eventually, madaragdagan na rin ang tax revenue ng Canada bunsod dito. At bukod dito, James, mayroon din itong benefits on a local level dahil sa mga trabaho na nag-generate ng pipeline expansion project. James? Ayon, sana all. Maraming salamat sa iyo, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada. Pinag-uusapan ng mga mamimili ang kalagayan ng mga produktong seafood dahil sa epekto nito sa kalikasan at sa mga manggagawa. Ito ang umaatikabong balita ni Erica Luzong. Negatibong nakakaapekto sa mga ecosystem ng karagatan ang pagbabago ng klima, ang iligal na pangingisda at masamang kalagayan ng mga manggagawa sa industriya ng seafood ay patuloy na issue.
Nagtatrabaho ng mahabang oras sa isang araw ang mga mangingisda sa pangingisda at kumikita ng mababa. Ang mga nagtatrabaho sa pagproseso ng seafood ay mababa rin ang sahod at karamihan sa kanila ay mga manggagawang dayuhan na kulang sa mga karapatan sa paggawa. Kaya naman maraming bansa ang kumikilos upang labanan ang ilegal na pangingisda at masamang kalagayan ng mga manggagawa sa industriya ng seafood. Ngunit marami pa ring dapat gawin upang masolusyonan ang mga problemang ito. Sa kabuuan, ang kalagayan ng fishing industry ay nagdudulot ng pag-aalala sa mga mamimili dahil sa epekto nito sa kalikasan at sa mga manggagawa. Upang matugunan ang mga isyu na ito, kinakailangan na umano ng Canada ng batas na tutulong sa problema sa human rights abuses at pinsala nito sa kalikasan. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagsasagawa ng youth networking session sa Canada para sa Filipino-Canadian youth. At magkakaroon naman ng consultation service day para sa foreigners sa Higashiyosaka, Japan sa January 27. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inibitahan ang mga Canadian youth and students sa Ottawa-Gatineau region na dumalo sa isang networking session. Gaganapin ito sa January 27, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi sa Mindanao Hall sa Embassy of the Philippines sa Ottawa, Canada. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga kabataan na makilalang Philippine Ambassador at malaman ang mga serbisyo ng embahada sa mga Pilipino. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa kabangka.org/register. Inanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Higashiyosaka, Japan na dumalo sa Consultation Service Day para sa mga foreigners. Gaganapin ito sa January 27, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali sa Multipurpose Hall, First Floor, Higashiyosaka City Hall. Ilan sa mga pag-uusapan ditong legal issues, visa citizenship, pension at social insurance at iba pa. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Osaka, Japan sa facebook.com/phnosaka. Naglabas naman ng listahan ang Philippine Embassy sa Oman ng newly arrived passports na ready na for release. Maaaring maklaim ang passport mula Linggo hanggang Huwebes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport at resibo. At para sa kumpletong listahan ng mga newly arrived passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/phlinoman. Samantala, inibitahan naman ng mga Filipino restaurants sa Canada na makilahok sa Filipino Restaurant Month in Canada sa April 2024. Sa mga interesadong sumali, mag-email lamang sa cultural section at vancouverpcg.org hanggang January 31 upang makatanggap na iba pang impormasyon. At yan muna ang latest, mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala at pinarangalan ang isang kababayan natin sa Canada dahil sa mga kontribusyon nito sa kanilang komunidad. Ito ang umatikabong balita ni Imelda Andrada. Pinangaan sa Canada ang isa nating kababayan dahil sa kanyang mga kontribusyon at pagiging aktibo sa kanilang komunidad. Well, una, pagka may libreng oras ako, tumutulong ako sa community, pagpupulot po ng mga basura sa paligid. Parang naging hobby ko na rin po. Tumulong rin po ako sa mga food banks, sa mga pagpapakain po sa mga community. At naging part din po ako ng awareness po when it comes to discrimination and racism po dito sa Canada. Naging inspirasyon siya sa ibang mga tao kung kaya't nailunsad ang community-wide litter pickup drive sa Bow Valley, Alberta. Isinasagawa ito kada taon tuwing ipinagdiriwang ang Filipino Heritage Month. Sa murang edad ay nagkaroon na siya ng inspirasyon sa paggawa ng mabuti. Yung tatay ko po is inspiration ko po kasi nakikita ko po siya nung bata ako na
nagwawalis po sa kalsada pagka wala po siyang work. At very inspired po kay Kuya Daniel Razon kasi ang dami po niyang public service na ginagawa. Hindi po namin mention lahat pero nakaka-inspire po yung mga ginagawa po na mga pagtulong sa kapwa po ni Kuya Daniel Razon. Bukod sa community service, nag-organisa rin siya ng first Filipino-themed float na nag-champion sa Canmore's Canada Day festivities. Siya rin ang naging kauna-unahang Filipino candidate na tumakbo sa Municipal Council sa Canmore. Isa rin si Jean sa tumanggap ng certificate mula sa Parliament of Canada bilang pagkilala sa kanyang mga kawanggawa. Well, ito yung certificate of appreciation na binigay ni MP Blake Richards para sa mga outstanding community leaders sa jurisdiction niya, which is Air 3 and Banff. And he requested that we make it a part of our Rizal Day celebration here. And so we accommodated the request of the Honorable MP. And so we're thankful to all the awardees who came here, and we would like to congratulate them as well. I hope that they can continue to do a good service for our community. Nominated din si Jean bilang Pinoy of the Year at Community Service Award sa Golden Balangay Awards na isang prestigious organization sa Canada. Na-involved din po ako sa project when it comes to mental health research po ng mga Pilipino. Napag-aralan po natin yung mga impact po ng pagpunta natin sa Canada when it comes to mental health. Naging coordinator at director din po ako ng Bow Valley Food Alliance po. So we tackle po yung food security sa Canada. Part din po tayo ng Alberta Chess Association. So marami rin po tayong ginagawang community service na nare-recognize din po tayo ng mga government agencies po. Bagamat wala sa lupang sinilangan, hindi ito naging hadlang kay Jean upang maglingkod sa kapwa at sa komunidad. Bali, it's nice po na parang may purpose po tayo sa buhay. Kasi minsan parang sarili lang natin iisip natin, tapos parang may kulang sa life natin. So, parang may sense of purpose po na tumulong sa community, tumulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit po. Tunay nakaka-inspire ang mga ganitong kwento ng pagkakawanggawa kung saan hindi nagpapahuli ang ating mga kababayan. Kaya mapapabilib ka talaga sa Pinoy. Imelda Andrada, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. James, ang ganda ng balita ni Erica, no? Nakakatuwa naman. Yeah. Congrats kay Jean San Miguel. Pero ito, ang hindi natin makakalimutan, James, ang pinakaabangan natin lahat. Pwede bang bumati? Nakakamiss din itong sabihin ko sa iyo. Pwede. Yeah. Of course, namiss mo yan. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po! Magandang umaga po o maya paabak po sa lahat ng mga kapamilya ko po sa Pilipinas, sa Candaba, Paralaya, Pampanga po, sa mga taga Bulacan po, lalo po sa Sabang, Baliwag, Bulacan. Binabati ko po ang mga buong Tiangcoco sa Paralaya, Pampanga, sa Gulap po, si Tito ko to, si Mama Elong at mga pinsan ko po. At sa Bulacan naman po, Sabang, Baliwag, Bulacan po, binabati ko po ang mga Almazar family at Santos family po. Yun lang po. James, ako naman, binabati ko syempre si Kuya Daniel at si Ate Arlene at ang buong sangbahayan at special greetings na rin sa lokal ng Melbourne dahil kami magdiriwang ng Family Day today, mamaya, God willing. At belated happy birthday na rin kina Peter and Ray Andrew Aguha. And shout out kay Jam Jam Cos at kina brother Robert Navoa and Sis Monette Navoa at sa lahat ng mga members ng Church of God International sa buong mundo. James, ikaw naman. Yan, ako naman, binabati ko yung aking mga nakasalamuhan nung ako'y bumisita dyan sa Pilipinas. Ito lang nakalipas, ano? Kaya hi kay Kuya Daniel Razon, kay Ate Arlene
Na-meet natin yan personally. Salamat sa Diyos. Yung mga kapatid natin dyan at mga kasamahan sa UNTV studio, kamusta kayo dyan? Nakita ko si Boss Jun Soria, ito na nakalipas na ito ang balita segment nila kasama si Miss Monica. Kamusta yung mga cast and crew po dyan ng IAB? And of course, special shout out na rin sa ating pong kapatid naman dyan na taga Santa Rosa, sina Barnoli and sis Lisa Josafat. Sana nasa mabutihing kalagayan. Ganyan na rin kay Brad Larry Barlaw at ating mga February 9 celebrants. Ayan, Nina. Oy, malapit na pala, God willing, James. Feb 9. Yeah. Medyo nagpaparinig na si James. Pero napakabilis ng oras kasi, James. Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa araw na ito. Nasasulat sa Book of Proverbs chapter 15 verse 13. A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. Amen! At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, January 26, 2024. Susunod na ang programa ng Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Baspon. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula naman dito sa Maryland, USA, ako si James Montuyan, bumabating happy weekend dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and God bless everyone.